Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Pagtaas ng bilang ng reklamo ukol sa vote buying sa Region 1 na itala ayon sa COMELEC 1. Dahil sa mga bilang o biglaang pag-ulan, insidente ng gataw na itatala sa ilang palaisdaan sa Pangasinan. At mga hot air balloon, tampok sa Clark, Pampanga. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, 6 na araw na lamang bago ang eleksyon. Ikinababahala ngayon ng COMELEC Region 1 ang pagtaas ng bilang ng reklamo ukol sa vote buying. Ang mga nagrereklamo, sinulatan na ng COMELEC para magsumite ng kanilang complaint affidavit. Balitang hatid ni Jasmine Gabriel Galban. Halos isang linggo bago ang eleksyon, patuloy na tumataas ang bilang ng mga reklamo ukol sa vote buying at abuse of state resources sa Region 1. Sa datos ng COMELEC Region 1, 6 na ang natanggap nilang reklamo kaugnay sa vote buying. Una nang sinulatan ng COMELEC ang 2 complainant para magsumite ng complaint affidavit at mga ebidensya, habang ang isang kandidato naman ay i-issuehan na ng show cause order. Ang iba pang 3 ay i-issuehan ng notice to explain ng COMELEC. Yung iba kasi, nagpadala sila sa email address ng Committee on Contrabigay. Doon naman na-i-refer sa atin ng Manila office natin. Yung iba naman, direkta sa atin, nagpadala sila ng email message. Pero yung mga yan is ni-require natin na mag-submit sila ng complaint affidavit, a sworn statement, and of course, kailangan natin ng ebidensya. Sa Mangaldan, Pangasinan, tiniyak ng pulisya ang pagbabantay kontra vote buying. Wala naman daw napapaulat na insidente ng vote buying sa bayan. Minomonitor po namin yung area. So far, wala po pinamomonitor na mga dito. Wala na po. Ngayong halos lahat ay meron ng cellphones na pwedeng gamitin para makapangalap ng ebidensya ng vote buying. Ang panawagan ng COMELEC sa mga kandidato ay iwasan ng vote buying para makaiwas din sila sa posibleng disqualification at pagsampa ng kaso, lalo na kung mapatunayan ang reklamo laban sa kanila. Payo ng otoridad sa mga kandidato na huwag gawing biro ang issue ng vote buying. Katuwang ng COMELEC ang PNP, Lente, PPCRV at NAMFREL sa pagmonitor sa posibilidad ng vote buying sa rehiyon. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, final testing and sealing ng mga ACM isinagawa ng COMELEC ngayong araw, May 6. Nakatutok live, Roland Umangay. Roland? Chris, naging matagumpay ang isinagawang final testing and sealing ng mga automated counting machines dito sa Dagupan City kaninang umaga. Maging ang mga guro na magsisilbing electoral board sa darating na eleksyon, handang-handa na rin. Abalang-abala ang mga guro na magsisilbing electoral board dito sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City. Kaugnay ito ng final sealing and testing sa mga gagamiting automated counting machines sa May 12 elections. Tiniyak nilang maayos ang setup ng bawat makina para hindi magkaaberya sa araw ng eleksyon. Lahat kami dumaan sa seminar, sa final briefing at saka sa kung paano i-operate yung VCM namin, hoping maganda yung kalalabasan ng ating election sa May 12, 2025. Tiwala naman ang COMELEC Dagupan na hindi magkakaaberya ang mga gagamiting ACM dahil dumaan na ito sa ilang testing. Malaking bagay rin umano ang ginawang final testing and sealing sa mga ACM kanina para makabisa ng mga EB ang pag-operate sa mga ito. Ang purpose is to check kung kumpleto yung ACM kit, kung gumagana ba lahat ng parts ng ACM, and yung pinaka-importante kung tama bang magbilang yung makina natin. Hindi na rin natin pinalagpas ang pagkakataon na makibahagi sa final testing and sealing. Pagpasok sa inyong mga polling precincts, didiretso kayo sa mga miyembro ng EB para kumuha ng balota. Isi-shade ang balota, buboto ng 12 senators, tig-isa sa governor, vice governor, congressman, mayor at vice mayor at hindi bababa sa 10 na councilors. Matapos i-shade ang balota ay didiretso na ito sa ating automated counting machine. Pag nakapasok na sa ating ACM, hihintay na lang natin yung resibo manggagaling dito sa ating machine.
At para matiyak na pumasok ang inyong boto, dapat makita ninyo ang inyong resibo mula sa ating ACM. Sa kabuuan, naging matagumpay ang isinagawang final testing and sealing ngayong araw sa lahat ng voting centers sa lungsod. Chris, nasa 30 paaralan dito sa Dagupan City ang gagamitin bilang mga voting centers. 21 dito ang lalagyan ng satellite internet para makatulong sa transmission ng results sa darating na eleksyon. Ang mga ACM naman, kung sakalin magkakaroon ng problema, tiniyak ng COMELEC na merong backup sa bawat ACM para hindi magkaroon ng aberya. Kung sa transmission naman ng results ay dalawang SIM ang nakakonekta sa bawat ACM. Ang paalala ngayon ng COMELEC, Chris, meron tayong special voting hours para sa mga elderly, mga PWD, mga buntis at mga senior citizen. Yan ay mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. Ang regular voting hours naman ay 7 a.m. hanggang 7 p.m. Chris? Maraming salamat, Roland Umangay. Inanunsyo ng Malacanang na national holiday ang May 12, 2025, araw ng eleksyon. Lain nito mabigyan ng sapat na pagkakataon ang lahat ng mga botante na ma-exercise ang kanilang karapatan na pumili ng mga susunod na opisyal ng pamahalaan. Sa Pangasinan, nasa mahigit 2.1 million ang rehistradong botante para sa 2025 midterm elections. Sila ang dadagsa sa 1,204 na kabuang bilang ng voting centers sa lalawigan. Dahil naman sa biglaang pag-ulan, insidente ng gataw o paglutang ng mga isda na itatala sa ilang palaisdaan sa Pangasinan. Sundan sa report. Ramdam ng ilang bangus grower ang epekto ng naranasang biglaang pag-ulan nitong nakalipas na mga araw sa iba't ibang panig ng Pangasinan. Sa monitoring ng Samahang Magbabangus sa Pangasinan o SAMAPA, may mga insidente na ng gataw sa ilang palaisdaan sa probinsya. Resulta ito ng panandali ang buhos ng ulan matapos maranasan ng napakainit na panahon. Bumababa ang dissolved oxygen sa mga palaisdaan, dahilan para lumutang ang mga alagang bangus. Walang umaga may mga tumawag sa akin, may mga pero nakaabang yung mga devices na nagko-control at least ng results. Sa kabila ng mga napapaulat na insidente ng gataw, kontrolado naman daw ang sitwasyon sa mga palaisdaan sa probinsya ayon sa SAMAPA. Alam na raw kasi ng mga bangus grower ang dapat gawin tuwing nagkakaroon ng gataw. Sa kabila ng mga naranasang pag-ulan ay wala namang ipinapatupad na forced harvest sa mga alagang bangus sa probinsya ng Pangasinan. Pero dito sa bayan ng Mangaldan ay nagpapatupad ng schedule sa pagbabawas ng alagang bangus sa mga palaisdaan para ma-maintain pa rin ang tamang dissolved oxygen sa mga fish pond. Mahirap talaga yan. Magkakapiskil yun. Nag-iingat din, minimonitor ka agad yun. Tiniyak ng SAMAPA na wala rin detalang fish kill sa mga palaisdaan sa Pangasinan. Nananatili namang matatag ang presyo ng bangus sa Magsaysay Fish Market. Sa ngayon, nasa 130 hanggang 150 pesos ang presyo ng kada kilo ng bangus. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, patuloy na ang paglayo ng low pressure area at wala na ring epekto sa anumang bahagi ng bansa. Easterlies o yung mainit na hangin ang makakaapekto sa halos buong bansa. Pero ang malinsangang panahon posible ring magdulot ng pag-ulan lalo na sa bandang hapon at gabi. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon. May malawakan at malalakas na ulan sa ilang probinsya, kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dalawang most wanted persons naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa Bulacan at Angeles City. Nakaalerto CJ Turida.
Dalawang most wanted person ang nahuli sa maghiwalay na operasyon ng PNP sa Bulacan at Angeles City. Unang naaresto noong Mayo 2 si alias Intoy, 59 anyos, isang tindero at residente ng Santa Maria, Bulacan. Sa investigasyon, si alias Intoy ang pangunahing suspect sa isang kaso ng pagpatay na nag-ugat sa umano'y alitan sa illegal na droga. Inaresto siya ng mga operatiba ng San Jose del Monte City Police sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong murder. Sa Angeles City naman, naaresto rin si alias Bonbon, 23 anyos, mula sa Occidental Mindoro, bandang 1:30 ng hapon noong Mayo 2. Si alias Bonbon ay nahaharap sa dalawang kaso ng statutory rape at may warrant of arrest mula sa San Jose RTC Branch 45. Katulad ng naunang kaso, walang piyansang inirekomenda para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa Pro3, patunay ang mga operasyong ito na walang ligtas na lugar para sa mga kriminal. Patuloy ang panawagan ng PNP sa publiko na magipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa komunidad. CJ Torida, One North, Central Luzon. Isinagawa kaninang umaga ang send-off ceremony para sa mga pulis na magbabantay sa seguridad sa mga polling precinct sa Pangasinan sa darating na eleksyon. Ayon sa Pangasinan PPO, mahigit sa 2,400 na mga pulis ang idineploy upang matugunan ang 2 pulis sa bawat polling precinct. Nagdagdag din ang puwersa mula sa regional headquarters. Sa ngayon, nasa mahigit 3,500 ang total ng mga pulis na nakadeploy sa buong Pangasinan. Karagdagang pulis ang itinalaga sa 8 lugar na nasa yellow category areas of concern. Kabilang na ang mga bayan ng San Quintin, Binmalay, Sual, Mangaldan, Malasiki, Aguilar at mga lungsod ng Urdaneta at Dagupan. Lahat po yan na dapat ma-deploy din po sila para tulungan natin yung ating mga kapulisan na nagbabantay sa mga polling centers. Dahil kung iasa natin sa kanila lahat ang security, ay kakapusin tayo ng tao. Kabilang sa mga iluluklok sa pwesto sa May 12 ang mga lokal na opisyal. Tigi-isang gobernador para sa 82 probinsya at tigi-isang mayor para sa mahigit 1,600 syudad at munisipalidad sa buong bansa. Kasama pa dyan ang mga bise at mga miyembro ng sanggunian sa kada LGU. Sinasabing ang mga proyekto ng LGU ang pinakadikit sa sikmura ng mga mamamayan. Kaya mahalagang alamin kung ano nga ba ang trabaho nila. Narito ang report. Barangay man yan, munisipalidad, syudad o kaya probinsya, may gobyerno na pinangungunahan ng mga halal na opisyal. 3 taon ang kanilang termino, mapagobernador man o kanyang bise hanggang sa mga miyembro ng sangguniang bayan o lungsod. Batay yan sa Local Government Code ng Pilipinas o ang Republic Act 7160. Ano ba ang kanilang ginagawa? Ang mga gobernador, mga itinuturing na chief executive ng provincial government. Sila ang namamahala sa lahat ng proyekto, programa at serbisyo sa probinsya. Ang vice-gobernador, tagapamahala naman ng sangguniang panlalawigan na bumubuo ng mga ordinansa na ipatutupad sa kanilang probinsya. Katumbas ng gobernador at kanyang vice sa probinsya, mga mayor at vice mayor para naman sa mga munisipalidad at syudad. Almost pareho lang po yan. Ang iba kahibahan lang dyan is mas malaki ang mga tao maapektuhan. And of course, yung mga projects, kung ano mas importante, pag nag-provincial na po kayo o city, mas malaki na traffic na pinag-uusapan mo dyan. Isa sa mga mahahalagang tungkulin ng LGU o Local Government Unit Officials, mapangalagaan ang kalagayan ng kanilang nasasakupan. Dapat ding maibigay ang mga pangunahing pangangailangan. Nagpapatupad din ng mga sariling batas ang bawat LGU. Sa lokal na konteksto, ito yung mga tinatawag na ordinansa. Ang kanilang mga batas o ordinansa na kanilang pinapasa ay para mismo sa mga kanilang mamamayan. No? Kung sa lungsod man ito, sa kanilang probinsya no? O kanilang syudad. Kaya ang mga batas na pinapasa nila ay tinatawag ng local in nature. Ang mga batas na ito dapat hindi naman sumasalungat no, sa mga pambansang batas na ating pinapasa. Sa dami ng mga posibleng proyekto at programa ng lokal na pamahalaan, saan nga ba nanggagaling ang pera nito? Merong kanya-kanyang pondo ang mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga pinagkukunan niyan ang iba't ibang klase ng buwis tulad ng real property tax o amilyar, business tax, pati na amusement tax.
Pwede ring pagkunan ng bayad sa mga mayor's permit at iba pang uri ng permit, maging ang mga kita sa public utilities at likas na yaman. May nakukuha rin silang porsyento sa buwis ng buong bansa na tinatawag nilang National Tax Allotment o NTA. Sa katunayan, kasama sa allocation sa national budget, taon-taon ang Local Government Support Fund. Pwede ring tumulong ang ibang ahensya ng gobyerno kung sa tingin nila ay kulang ang naibibigay na serbisyo ng LGU na may kaugnayan sa kanilang mandato. So ang tawag dyan ay intergovernmental transfers. Actually, block grant siya. Ang mga local governments, they have the discretion on how to utilize the funds. Kadikit nito, maaari na ring tanungin, pwede pa rin bang mangialam ang national government sa ginagawa ng local government? Ang national government pwedeng makialam sa mga ginagawa ng mga provincial governments kasi nga isang bansa lang naman po tayo. Bawat kita at gastos ng LGU dapat dokumentado at naipapasa sa local treasurer. Importante ang transparency, kaya bilang nagbabayad ng buwis, dapat siguraduhin nating nagagamit ito sa tama. Tayo rin kasi ang nakikinabang. Bago bumoto sa May 12, dapat laging isaisip kung sapat ba ang plataporma ng kandidato para sa pangangailangan ng munisipalidad o syudad. Tunay ba siyang makatutulong sa mamamayan? Dahil pagkatapos ng eleksyon, tayo rin mismong mga mamamayan ang tatanggap ng ibibigay nilang serbisyo. CJ Torida, One North, Central Luzon. Hindi bababa sa 200 kaso ng animal bite na itatala ng Dagupan City Health Office kada araw. Tutukan sa report. Naabutan naming binabakunahan ng anti-rabies vaccine si Antoinette. Nakalmot kasi siya ng pusa ng kanyang kapitbahay. Para matiyak ang kanyang kalusugan, agad itong nagtungo sa City Health Office ng Dagupan. Mag-iingat na po. Mag-iiwas po sa mga pusa or aso. Tapos hindi na po magkikipaglaro or maghahawak ng pusa. Ganyan rin ang sinapit ni Ana Grace nang makipaglaro ito sa kanyang alagang mga pusa. Pag galit po sila, iwasan na lang po silang laruin. Huwag na lang po laging buhatin. Ilan lang sila sa mga nasa listahan ng Animal Bite Center sa City Health Office. Araw-araw, hindi umano bumababa sa 200 ang kaso ng mga nakakagat o nakakalmot ng mga alagang aso o pusa. Yung cases namin dito, pusa, aso, marami talagang nakakagat. Kaya nire-remind namin lagi yung mga kapwa namin Dagupenyo na if kayang pabakunahan yung kanilang mga aso ng anti-rabies. Karamihan sa mga nakakagat o nakakalmot ng mga aso o pusa, mga pet owner din. Tiniyak naman ng Dagupan CHO na sapat ang anti-rabies vaccine para masigurong walang mamamatay sa mga nagkaka-rabies. Always make sure na your pets are vaccinated sa anti-rabies and syempre precaution pa rin, no? Alam ko na maraming for moms and dads dyan na nakikipaghalubilo sa inyong mga pets, pero always be careful, no? Kasama si Jing Dakanay, Roland Umangay, One North, Central Luzon. Mahigit 50 octogenarians at nonagenarians sa Bangaldan, Pangasinan nakatanggap ng cash incentives. Silipin sa report. Nagdiwang ng ika-80 kaarawan si Lola Maria Villanueva noong January 24, 2025 mula sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Dahil sa naabot niyang edad, nakatanggap siya ng 10,000 pesos na cash gift mula sa pamahalaan. Malaking bagay yun. Kasi pinambili ko agad ng maintenance ko. Kasi sana may punta na ako sa doktor ko, magpapacheck up na ako. 54 na senior citizen na umabot sa milestone age 85, 90 at 95 ang nakatanggap ng cash gift. Sila ang unang batch na beneficiary ng Expanded Centenarians Act of 2024. Pinangunahan ng National Commission on Senior Citizens ang payout ng cash gift. This is monthly. So, na-submit ko na sa NCSC yung buong taon ng 2025, recipients ng 2025. So, binigay ko nung after the payout. Alinsunod sa RA number 11982, lahat ng mga Pilipino na umabot sa edad na 80,
85, 90 at 95 ay kwalipikadong makatanggap ng 10,000 pesos cash gift habang 100,000 pesos naman sa centenarian. Sa ngayon, hinihintay na lang ang payout para sa mga susunod pang batch ng mga beneficiary. Mahigit 500 beneficiary ang makatatanggap ng cash gift sa gobyerno ngayong taon. Kasama si Henry Domincil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa ilalim ng mas pinaigting na kampanya kontra loose firearms at mahigpit na pagpapatupad ng COMELEC gun ban ilang araw bago ang 2025 midterm elections, umabot na sa 360 ang kabuang bilang ng mga nasamsam na baril at pampasabog ng Police Regional Office 3. Mula January 12 hanggang May 4, nasa 356 naman na individual ang inaresto, kabilang ng 4 na miyembro ng Armed Forces of the Philippines, 7 security guards, 1 pulis at 1 halal na opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, Regional Director ng Pro-3, hindi alintana ng pulisya ang katayuan ng sinuman basta't may paglabag, may pananagutan. Bukod sa mga naaresto, 1,300 na katao rin ang voluntaryong nagdeposito ng kanilang mga armas, habang 273 ang nagsuko ng hindi lisensyadong baril. Tiniyak ng Pro-3 na patuloy ang mahigpit na checkpoints at intelligence-driven operations upang mapanatili ang kaayusan sa rehiyon hanggang sa matapos ang eleksyon. Arestado naman ang 44 anyos na tindero sa search warrant operation ng pulisya sa kanyang bahay sa barangay Rahal Centro, Santa Rosa, Nueva Ecija nitong Sabado. Nakuha sa operasyon ng isang caliber 45 pistol at magazine na kargado ng 4 na bala. Sinampahan ng kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act and the Omnibus Election Code of the Philippines ang suspect. Ayon kay Police Colonel Ferdinand Hermino, Provincial Director ng Nueva Ecija PPO, bukod sa mga isinagawang COMELEC checkpoint at tuloy-tuloy rin ang implementasyon ng search warrant laban sa mga taong nag-iingat ng mga iligal na baril para maiwasan ng magamit ang mga ito sa eleksyon. Mga kapuso, bisitahin ang eleksyon2025.ph para sa pinakabagong mga balita tungkol sa nalalapit na eleksyon. Narito ang report. Mga kapuso, pwede nang bisitahin ang website ng GMA Integrated News para sa latest na balita at impormasyon tungkol sa eleksyon 2025. I-search sa inyong web browser ang eleksyon2025.ph. Nariyan ang mga update mula sa COMELEC at impormasyon tungkol sa mga kandidato. Pwede ring balikan ang mga debate para mapag-aralan ang mga platapormang isinusulong ng mga kandidato. Meron ding iba't ibang gabay at paalala sa mga botante, pati ang latest sa bilangan ng boto at iba pang updates sa mismong araw ng eleksyon sa May 12. At mga kapuso, may listahan na ba kayo ng mga iboboto? Maaaring makatulong sa inyo ang GMA My Codigo. Bisitahin ang website na GMA My Codigo. Piliin ang probinsya ninyo at lungsod o bayan. Sunod, i-click ninyo ang Generate My Codigo. Lalabas dyan ang election ballot style na frame na may nakalistang mga pangalan. I-click ang bilog sa tabi ng pangalan ng mga gusto ninyong kandidato. 12 senador at 1 district representative. Makikita rin ang mga pangalan ng mga kandidato para sa provincial government. Pili kayo ng 1 governor at 1 vice governor. Pili rin kayo ng mga miyembro ng sangguniang panlalawigan. Sa local government naman, tig-1 city mayor at vice mayor din ang pwedeng piliin at meron din para sa sangguniang panlungsod. Sa dulo naman ay 1 party list ang pwedeng piliin.
Sunod, i-click ang submit. Lilitaw ng inyong kodigo na sinagutan nyo sa GMA My Kodigo platform. Maaari nyo yung i-print at dalhin ng kopya sa polling precinct sa mismong araw ng eleksyon. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Pinakawala ng isang giant cloud rat o buot sa kagubatan ng Dinapigue, Isabela, kamakailan. Na-rescue ito mula sa kalsada na maraming sasakyan ang dumaraan. Nang matiyak na wala itong sugat, ibinalik din siya sa gubat. Ayon sa International Union for Conservation of Nature, bagamat maituturing itong endemic sa Luzon, kailangan pa ring proteksyonan ang mga giant cloud rat. 18 hot air balloons tampok sa night glow ng Hot Air Balloon at Music Fest sa Clark, Pampanga. Tunghayan sa ulat ni Jewel Fernandez. Muling pinailawan ang mga naglalakihan at makukulay na hot air balloon sa Clark Freeport Zone sa taunang Music Festival sa Pampanga. Tampok sa night glow ang mga full-size hot air balloons kasama ang mga special shape balloon na talaga namang agaw pansin sa mga festival goer. Makisaya sa kakyutan ng Angry Bird balloon. Sumakay sa imahinasyon kasama ang isang dambuhalang rocket ship. O kaya naman, mamangha sa napakagandang kastilyong tila hinugot sa fairy tale. Actually, it's my first time. So it's super exciting to see the hot air. Actually, first time ko to. And thanks to my husband. Maganda. Masaya yung masaya. Dagdag pa rito ang samot-saring aktibidad sa venue, kaya't bawat sulok punong-puno ng kasiyahan. Mas lalong uminit ang gabi sa performances ng mga OPM icon na talaga namang kinantahan at pinasaya ang buong crowd. At grand finale ang isang napakagandang fireworks display. Ayon sa mga organizer, nasa 160,000 na festival goers ang nakasaya sa 2-day music festival ngayong taon. Jewel Fernandez, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, get ready para sa revenge drama series na Beauty Empire. Collaboration niya ng GMA Network, View at Creation Studios. Sa sentro ang serye sa beauty industry starring kapuso stars Barbie Forteza at Kailin Alcantara. Kasama rin sina Rupa Gutierrez, Gloria Diaz, Sam Concepcion, Choi Bumin, Chai Fonasier, Sid Lucero at marami pang iba. Si Barbie, happy raw sa mga nakuhanan ng eksena at aminadong namamangha sa beauty ng kanyang co-stars. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.